Mga kapuso, naglabas ng babala ang Pag-asa laban sa banta ng pagbaha. Kabilang sa maapektado ang Ilocos Region, Cordillera, Central Zone, Calabarzon at Mimaropa Region. Ayon po yan sa Pag-asa. Ang banta ng baha ay dahil sa mataas na tsansa ng pag-ulan sa mga nasabing lugar ngayong araw ng Huwebes. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, magiging malawakan ng pag-ulan mamayang hapon o sa gabi. Posible po ang heavy to intense rains kaya may banta rin po ng landslide sa ilang lugar. Gaya ng naranasan natin kahapon, uulan ulit dito sa Metro Manila ngayong Huwebes. Ingat po tayong lahat mga kapuso. Ako po si Anjo Pertiera. Know the weather before you go. Para Mark Safe lagi, mga kapuso. Naalarma ang pulisya sa Maynila sa dumarami raw na nasasabat nilang improvised gun. Pinakahuli, ang mga nasabat na pen gun sa dalawang lalaki sa Baseco. May unang balita si EJ Gomez. Inaresto sa magkahiwalay na operasyon sa Maynila ang dalawang lalaking nahulihan umano ng improvised pen gun. Ang una nahuli sa pag-iikot ng mga tauhan ng Baseco Police sa Barangay 653 sa Maynila nitong linggo dahil kahina-hinala raw ang kilos. That time na inakos nila, pag gano'n, nagkagulatan. Yung isa, minor, tumakbo. May daladalang mga kung ano-ano. And upon opening doon sa sako, nakita nila mayroong dalawang pen gun. At saka may mga panggawa. Itinanggi ng naarestong suspect na kanya ang improvised na baril. Hindi pa gumagawa ng ma'am. Hindi ka ang gumawa. So, paano ka nakakuha? Hindi po sa akin yun, ma'am. Sino nagbigay? Binigay po sa kanila ng bata yun, ma'am. 2 araw lang makalipas nitong Martes, nahulihan din ng improvised na baril ng pulisya ang 40 anyos na lalaki sa Barangay 649 na siya raw mismo ang may gawa. For protection ko yan. Doon sa lugar namin kasi marami rin magnanakaw. Maraming sumaya yan, napilitan na kami gumawa niyan. Ayan ang ginagamit ng mga mga hold-upper, ng mga riot, yung mga assassination. Yan ang ginagamit commonly dito sa mga area ng Tondo, Baseco, dito sa Parola. Umaabot daw sa 3 hanggang 4 na pen gun ang kanilang nasasabat sa Baseco kada buwan. Sa dami ng nahuli namin, meron talagang maayos yung gawa, yung talagang pulido. Very shocking kasi ang dami na namatay dito. So yan, is very dangerous talaga yan. Nakakulong na sa detention cell ng Baseco Police Station ang mga sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms Law and Ammunition. Ito ang unang balita. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. May mga nahuli na namang motoristang iligal na dumaraan sa EDSA Busway. At may unang balita live. James Agustin. James, walang kadala-dala. Yes, Ivan, tila hindi nauubos itong mga motorista na napapadaan sa EDSA Busway. Kabilang nga dun sa mga natikitan sa operasyon ng SAIC ngayong umaga, yung 6 na motorcycle rider at isang ambulansya na walang sakay na pasyente. Nakapwesto ang Special Action and Intelligence Committee on Transportation o SAIC pagbaba ng EDSA Ortigas Flyover southbound. Sunod-sunod na pinarama ang motorcycle rider na naakto ang iligal na dumaan sa busway. 6 agad ang natikitan. Ang isang motorcycle rider pinapagilid ng mga operatiba pero biglang tumakas. Sinubukan siyang habulin pero hindi inabutan. Hindi pa rin daw lusot ang rider sabi ng SAIC dahil nakuha ang plaka ng motorsiklo. Makipag-coordinate ang SAIC sa LTO para maisyuhan ang show cause order ang rider. Natikitan din ang isang ambulansya na walang sakay na pasyente. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang mga nahuling rider, 5 ay tumanggi, habang ang isa ay sinabing matraffic kasi, kaya siya napadaan sa busway. Ang driver naman ng ambulansya iginiit na hindi niya alam na bawal siya dumaan sa busway kahit walang sakay na pasyente. Samantala, nagpapatuloy ngayon yung operasyon, Ivan, itong SAIC at sa pinakahuling impormasyon na nakuha natin mula doon sa operatiba nila, umakyat na sa 10 yung motorcycle riders na natikitan nila. Yan ang unang balita mula rito sa Mandaluyong. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News.